Alam mo, ihahalin tulad ko yung mga pangyayaring ito sa magkapit-bahay na kumbaga nagbabangayan. Parang kala Snoop at saka kay Irene. Ang totoo lang, the whole, again, affair was almost a kasal. Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Okay mga Kuya-Kuy, this is Kuya Mike, ang Kuya News America, and this is for the Kuya-Kuy list. Okay, it's all sealed. Kumbaga, pirmado na, confirmed na ang paglipat ng It's Showtime sa GMA. And that is the GMA 7 channel. Yun ang pinaka-premiadong channel ng GMA Network. So kumbaga, hindi pa naman sila aalis sa GTV. Kumbaga, dalawang channels ang binigay ng mga Gozon or ng GMA Network for ABS-CBN na I don't know why na kailangan dalawa. Sobra-sobra hitik na hitik ang pagbibigay ng suporta sa It's Showtime ng ABS-CBN. So it is a big challenge in terms of ratings. Kumbaga parang hinihimok. China-challenge ni Mr. Gozon at na kailangan mataas ang ratings against yung It Bulaga na nandoon sa TV5. I don't know kung tuloy pa ba yun yung sa ang basihan kasi ng advertising or ng revenues or pagpasok ng mga commercials na ito is yung ratings. It's a one big affair. Alam mo, ihahalin tulad ko yung mga pangyayaring ito, sa totoo lang, sa magkapit-bahay na kumbaga nagbabangayan, nagkakaalitan, nag-aaway, may mga patutsada, may konting insulto sa tabi. Kumbaga si babae at saka si lalaki, mga nagdededmahan, o kumbaga paayaw-ayaw pa, pero eventually magsasama rin pala. Parang kala Snoop at saka kay Irene. Kumbaga Snorin, na parang akala mo nag-aaway, pero eventually magsasama. And this has happened for ABS-CBN and GMA Network. And totoo lang, the whole, again, affair was malaking isang almost a kasal. It's a wedding, in fact. No? It's a union ng dalawang networks na ito. May parang may float, in a way, float ba yun? Na nagdala ng buong entourage doon sa simbahan ng GMA Network, in a way, parang ganun. And then doon, pagpasok ng mga artista na parang lumalabas sa kasal, di ba? Unti-unti na pumapasok. Nandoon, of course, nauna sila Sean at saka si Jackie, I think resplendent si Sean dito, and then there were sino pa? MC and Lassie. Pero yung kay MC mukhang nagamit niya na yan, ang damit niya, yung outfit niya doon sa ABS-CBN Ball. Alright? Tapos nakita ko naman, ito naman si Ayon, si Ryan Bang, at saka si Darren Espanto. So lumalabas, officially, Darren Espanto is now a part of ng regular host ng It's Showtime. Ika-17th na host ng It's Showtime. Of course, Jugs and Teddy. And then, next naman is si Chang Ami at saka si Karil. I will have to say, I wish Karil had the spotlight. Mag-isa siya. Kasi the rest na pumasok, isa lang, no? Parang given that proper importance para kay Karil. After all, she's been there. One of the, well, not necessarily OG, hindi siya original, pero siya kumbaga sa second batch na pumasok. I was just hoping na nabigyan siya ng importance. Ang tingin, akala ko nga, dalawa-dalawa ang papasok, pero it seems the rest, from Ogie to Jong to Kim to Vong and then of course Vice, isa-isang pumasok.
Yun lang naman ang aking konting beef dito. So, nakapasok na. Yung hall mismo na GMA7 Studio, or tama ba yun? The Studio 7, yon. Studio 7 ng GMA Network na napakalaki. Cavernous, malaki. Parang nandun yung reception. Una yung paglagda, tapos may reception, tapos yung theme pulang-pula, apple red, na dahil nga kapuso. And then, of course, yung mga executives from Cory Vidanes to Attorney Annette Gozon, and of course sila Mr. Kadigbak, Mr. Lopez, and then of course the Duavits, and then Attorney Gozon himself, and nandoon ay parang mga ninong at ninang sa kasal sa pagsasama ng dalawang kumpanya na magkaalitan, na parang magkaaway, and then because of circumstances, who would have thought na magsasama? This is again historic, as they've said, and very iconic, as Vice also mentioned. Speaking of which, si Vice, no? I don't know if that was extemporaneous. It was supposedly extemporaneous. Parang nabigla ba siya? Hindi ko alam kung fake na parang nabigla pa siya na magsasalita siya at hindi pa siya raw handa at hindi na alam. Pero I think that was a very, very good speech na ginawa niya for this event. Kung saan sinabi niya na para bang kumbaga sa kuryente, 110 at saka 220, dapat hindi yan magsasabak, kundi sasabog o hindi iilaw. Kunyari, pinasok mo ang isang 110 sa 220, hindi yan iilaw. Pero pag 220 pinasok sa 110, yun ang sasabog. Correct me if I'm wrong, na sa mga sockets, di ba? Ang kailangan mo dyan, transformer. Yan ang naaalala ko si Dad sa sinabing transformer. Kasi, yun nga, no? sa bahay, parang, nasaan yung transformer? Lalo na sa TV, no? Lalo nung panahon ng 70s, no? Na parang, siguro galing Japan, na tipong, kailangan ng transformer, itong particular na appliance na TV, dahil hindi mo pwedeng maisaksak ang 110 sa 220, so kailangan ng transformer. Very, appropriate. Dahil television, yung pumapasok sa akin, no? Na image, very transformative, sabi nga. It has changed the landscape of Philippine television, itong pangyayaring ito. It's a historic deal. So tuloy na. So April 6, that is going to be a Saturday, a week after Holy Week, or after like 6 days after Easter Sunday. Siyempre, before that, si-celebrate nila yung birthday ni Memeo na March 31st. So, malamang, after Easter, baka sa Monday, celebrate ang birthday. O baka naman, week-long celebration naman yung pangyayari kay Vice Ganda. We don't know. Pero on the 6th, it's a Saturday, it's going to be bonggang-bongga na celebration. We don't know how could they top that iconic na paglabas ni Vice sa isang helicopter. Ano kaya mangyayari? It's showtime. And it's gonna like one-on-one na ng Itbulaga. So, kumaga, labanan na ito, banggaan na ito, at kompetisyon na ito ng dalawang iconic na mga noontime shows. So, let's see ano naman ang gagawin ng Itbulaga. Give this a thumbs up, and at the same time, subscribe po kayo sa ating channel. Also, hit on that notification bell. So, gustong maging members at mag-join, that's $1.99. Check also my website, kuyakoylist.com. At again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisay sa kanonang affiliate marketer na Filipino-American for online stores. At ang Kuya sa Amerika, this is for the Kuya Koy List.